Guilty beyond reasonable doubt ang hatol kina Denise Cornejo, Cedric Lee at dalawang iba pa kaugnay ng kasong isinampa ng host na si Bong Navarro. Si Cedric Lee, isang pangalan na kilala sa mundo ng impluensya at negosyo. Sa panlabas na mundo, siya ay larawan ng tagumpay, maimpluensya, may koneksyon at may kayamanan. Ngunit sa likod ng karangyaan, may madilim na bahagi ng kanyang buhay, kontrobersya, legal na laban at mga personal na pagkukulang na hindi na niya mababawi. Ang kanyang karera ay puno ng ambisyon at tagumpay. May mataas na posisyon siya sa iba't ibang proyekto at industriya at nakikilahok sa mga kontrata at ventures na may malaking epekto. Sa mata ng publiko, siya ay respetado at matagumpay. Ngunit sa bawat tagumpay ay may kasabay na kontrobersya, nahaharap siya sa mga kasong legal na may kaugnayan sa maling paggamit ng pondo, personal na kaso, at iba pang issue na humantong sa kanya sa pagkakakulong. Ang bawat hakbang sa korte ay nagpapakita ng kanyang pagkukulang, at bawat ebidensya ay hindi nakaligtas sa skrutinyo ng batas. Sa personal na buhay, si Cedric Lee ay dating kasintahan ng singer-actress na si Vina Morales. Sila ay nagkaroon ng isang anak na babae na naging sentro ng pagmamahal, tensyon at kontrobersya. Ang relasyon na puno ng pangarap ay nauwi sa hidwaan at legal na labanan. Ang kanilang anak ay naging simbolo ng hidwaan at desisyon na mali ang timing at paraan. Bukod sa relasyon na iyon, kilala rin siya sa iba pang relasyon sa showbiz at personal na buhay, at ang bawat hakbang ay nagdagdag sa pangkalahatang kontrobersya ng kanyang pangalan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong January 2014, isang gabi ang nagbago sa lahat. Sa loob ng isang condo unit sa Metro Manila, si Bong Navarro, kilalang aktor at TV host, ay idinitain at binugbog ng grupo ni Cedric Lee at Denise Cornejo. Ang pangyayaring iyon ay hindi lamang pisikal na karahasan, ito ay sugat sa dangal, reputasyon at karera ng isang tao. Sa isang iglap, ang buhay ni Bong Navarro ay nabaliktad. Natatakot po ako Natatakot po ako sa lahat ng pinagdadaanan ko ngayon sa buhay ko. Hindi ko alam kung magiging ako pa rin yung dating makulit, yung dating masayahin. At ang pangalan ni Cedric Lee ay isinama sa pinakamalaking kontrobersya sa showbiz at batas sa nakalipas na dekada. Sa mga sumunod na araw, si Bong Navarro ay nakaranas ng takot, pangamba at kawalan ng kapanatagan. Bawat pagdinig sa korte ay puno ng tensyon. Kasama niya ang kanyang asawa na si Tanya Bautista, ang kanyang abogado at mga prosecutor na walang pagod na nagtipon ng ebidensya upang ipakita ang katotohanan. Ang bawat pagdinig ay isang laban, isang emosyonal na bagyong sinusubok hindi lamang ang kanyang pasensya, kundi pati ang kanyang pananampalataya sa hustisya. Samantala, sa loob ng bilibid, si Cedric Lee ay humarap sa tahimik na pagninilay. Ang mga araw ay pare-pareho, mga dingding na malamig, mga hakbang na nagmumula sa mga gwardiya, at ang tunog ng kanyang sariling puso na tila nagpapabalik-tanaw sa bawat maling desisyon. Naiisip niya ang mga relasyon na nasira, ang anak na iniwan kay Vina Morales, ang mga pagkakamaling hindi niya maibabalik, at ang lahat ng kapangyarihang hawak niya na sa huli ay hindi nakatulong sa kanya. Ang bawat minuto ay paalala na ang kanyang kayamanan, impluensya at reputasyon ay pansamantala lamang. Sa bawat pagdinig, may mga ebidensya na hindi nakaligtas sa skrutinyo ng korte. Ang CCTV footage, testimonya ng mga saksi, inconsistencies sa paliwanag at dokumentong legal ay nagsilbing patunay laban sa kanya. Upon reaching the door of her condo unit, we heard some screaming inside. Tapos dumiretso kami doon sa bedroom dahil yung bedroom naman nila ay kurtina lang, walang pintuan. Nakita ko doon ng isang lalaking nakahubad na, nakababa na yung shorts niya, nakapatong kay Denise, at si Denise ay nagsisigaw at nagpapapadyak. Ang kanyang mga relasyon, ang mga desisyon sa personal na buhay, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakaligtas sa batas. Ang media at publiko ay hindi rin nagpahuli.
Sa bawat balita, segment sa telebisyon at post sa social media, ang pangalan ni Cedric Lee ay palaging nasa sentro ng kontrobersya. Ang bawat headline ay pumupukaw ng debate, bawat komentaryo ay nagdadala ng dagdag na presyon, at bawat haka-haka ay nagbukas ng sugat sa kanyang reputasyon. Ang bawat mata ng publiko ay nakatuon sa kanya, sinusubaybayan, hinuhusgahan at binabalik-tanaw ang kanyang mga pagkakamali at tagumpay. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unti ring bumabalik ang mga alaala kay Cedric, mga araw ng kayamanan, mga proyekto na nagdala sa kanya sa tuktok ng lipunan, at mga relasyon na naging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit kasabay nito ay ang bigat ng kasalanan at kabiguan. Ang bawat gabi sa bilibid ay isang paalala ng kanyang pagkukulang. Sa katahimikan, naririnig niya ang tinig ng mga desisyon na mali, ang mga ngiti na nasira, at ang tiwala na nawala. Para kay Bong Navarro, ang bawat pagdinig ay emosyonal na labanan. Bawat hakbang sa korte ay paalala ng sakit na dinanas, ng pangamba sa kaligtasan, at ng pangarap na mabawi ang dangal. Ang kanyang asawa na si Tanya Bautista, ang kanyang abogado, at mga kaalyado sa legal na koponan ay naging sandigan niya sa bawat laban. Ang bawat testimonya, bawat ebidensya at bawat argumento ay simbolo ng katapangan at determinasyon. Ang kanyang pakikibaka ay hindi lamang para sa sarili. Ito ay laban para sa katotohanan, hustisya at dangal na ninakaw sa kanya sa isang iglap. Sa loob ng 10 taon ang tatlong buhay na ito, Cedric Lee, Bong Navarro at Denise Cornejo ay nagtagpo sa pagitan ng kontrobersya, legal na laban at personal na sugat. Para kay Cedric, bawat araw ay paalala ng kabiguan, mga relasyon na nasira, reputasyon na bumagsak, at kapangyarihan na pansamantala lamang. Para kay Bong, bawat pagdinig ay hakbang patungo sa hustisya at pagbawi ng dangal. Para kay Denise Cornejo, ang hatol ay naging bahagi rin ng kanyang kapalaran. Noong May 2024, matapos ang dekada ng laban, nagwagi si Bong Navarro. Ang hatol ng habambuhay na pagkakulong laban kina Cedric Lee at Denise Cornejo ay hindi lamang legal na tagumpay. Ito ay simbolo ng katapangan, determinasyon at pananampalataya sa tama. Para kay Bong Navarro, ito ay araw ng katarungan at pagbawi sa dangal. Para kay Cedric Lee, ito ay araw ng pagbagsak, pagkakulong at pagkawala ng kapangyarihan. Ang kayamanan, impluensya at relasyon ay hindi nakaligtas sa batas at tama. Ngunit ang kwento ay higit pa sa hatol ng korte. Ito ay kwento ng epekto ng bawat desisyon sa buhay ng bawat isa. Ang dekada ng laban ni Bong Navarro ay nagturo ng kahalagahan ng paninindigan, determinasyon at tiwala sa hustisya. Ang pagbagsak ni Cedric Lee ay paalala na ang maling paggamit ng kapangyarihan, kasakiman at maling desisyon sa personal na buhay ay may kapalit at walang sino man ang nakaligtas sa batas. Ang kwento ni Cedric Lee, Bong Navarro at Denise Cornejo ay kwento ng tatlong buhay na nagtagpo sa isang dekada ng kontrobersya, laban at katotohanan. Ito ay kwento ng sugat at paghilom, kabiguan at tagumpay, at patunay na ang hustisya ay darating sa tamang panahon. Ang kayamanan at impluensya ay pansamantalang nagbibigay ng lakas, ngunit ang tama at hustisya ay laging mananaig.